Shut up! Noong unang panahon, wala pang malinaw na sistema ng wika. Ang mga tao ay gumagamit ng kilos at simpleng tunog upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Yung mga babae, dito lang kayo. Kami na ang magdidesisyon. Ha? Ang ha at ha ay mga halimbawa ng pusong pagbulalas bilang reaksyon sa matinding damdamin. Hindi na kailangan pang malimit ang inyong mga opinyon. Hindi! May karapatan din kaming magsalita. May karapatan din kaming marinig at igalang. Dito natin makikita ang kaugnayan sa purple theory. Ang unang tunog ng tao ay maaaring nagmula sa matinding damdamin tulad ng sakit, galit, takot o saya. Noon, isang simpleng halamang ang aming nasasabi kapag hindi kami sang-ayon. Ngayon, kaya na nating sabihin, may karapatan ang bawat babae. Karapatang magkaroon ng sariling opinyon at pagkakataon. Ang wika ay mahalaga dahil ginagamit natin ito upang ipahayag ang ating mga karapatan at paniniwala. Yan, hindi dapat pigilan ang boses ng kababalaghan. Karapatan ng mga babae ay tungkol sa pantay na karapatan at oportunidad ng bawat babae. Karapatan namin magsalita. Karapatan namin matuto at magkaroon ng oportunidad. Karapatan namin igalang at pakinggan. At dapat ang mga karapatang ito ay igalang ng lahat. Mula sa simpleng pagbulalas ng damdamin hanggang sa malinaw na pananalita, mahalagang bahagi ang wika sa pagpapahayag ng ating karapatan. Bawat tao ay may boses. Ang bawat boses ay dapat pakinggan. Ang Pupo Theory ay nagpapakita na maaaring magmula ang wika sa pusong pagbulalas ng tao dahil sa matinding damdamin. Sa kasalukuyan, ang wika ay hindi lamang para makipag-usap. Ito rin ay paraan upang ipahayag ang ating mga karapatan at ipaglaban ang pagkakapantay-pantay.